bago ko magpatuloy, nais ko muna kayong batiin kasi ngayong linggong ito ay ipagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Marami sa inyo lumaya sa kanyang mga boyfriend at girlfriend. Pero nakasal naman sa kanilang mga naging asawa. But kidding aside, I'd like to, remind all of us, including me and Jess. Alala na naman. Layang-laya ka na ba? Gusto mo bang makalawit na? Marami ako ipakikilala, 21 yung available dyan mamaya. But, araw ng kalayaan. You know, every year we celebrate it. Maybe, dahil lagi na lang natin sineselebrate kung minsan, ikinikipit balikat na lang natin ang salitang kalayaan. Alam po ninyo, bilang inyong ama ng lungsod, at ito'y salita ring inaalay ko lalo na sa kabataan ngayon, na ang malayang Pilipinas, malayang bansa, ay may kaakibat na responsibilidad. Isa sa nagbigay ng tinatamasan nating kalayaan ngayon ay nasa Kotliko. Ayan. Si Andres Bonifacio. Isa sa maraming mga bayani na nagbuwis ng buhay upang makamit at makamtan natin at maranasan natin ang isang malayang bansa. Maraming nagbuwis, maraming nagpakasakit, naghirap upang tayo magiging malaya sa araw-araw na pamumuhay natin. Ngunit, bakalaan, nakakaligtaan ninyo na ang kalayaang ibinigay sa atin ng ating mga bayani ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya bilang mamamayan, tayo bilang kawani ng pamahalaan, ay patuloy natin susundin ang mga alituntunin na ipinatutupad ng mga batas. At patuloy natin papahalagahan, bibigyan ng importansya yung kalayaang ating tinatamasa. Yung kaakibat na responsibilidad ay patuloy tayo magmatsyag at huwag tayong makikibahagi sa mga kaguluhan. Ay, nawa, no? Itong nangyayari sa ating bansa, yung ating mga leader sa national government, sana minsan isang umaga mag-almusal sila pare-pareho. At umupo sa isang hapagkainan na nag-uusap kung saan sila pwede magkitang interseksyon. Hindi pwedeng dalawang kalye magkatapat at parehong umaandar. Walang tutunguhan ang ating bansa. One way or another, we may agree and disagree to one another. We may believe to one another. But there must be a common ground. And in this case, the common ground is the Filipino people. Why? Because we, Manileños, tayo mga taga-Manila, umaasa rin sa mga gagawin nila sa national government. And I hope by this time, and we pray, help me pray, to give them wisdom, to set aside their, alam mo, siyempre minsan, alam mo yung mag-jowa, yung magkarelasyon, kahit mag-asawa, hindi naman perfecto ang pagsasama. May pagtatalo at pagkukulang sa isa't isa, ngunit at the end of the day, may commonality. And I hope by this time, sana makita nila na mas mahalaga ang obligasyon nila sa taong bayan kaysa sa obligasyon nila sa partido nila. I hope. Because we Manilans will suffer if institutions fail to deliver their obligations and responsibility to do their job na magbe-benepisyo ang mamamayan. Patuloy tayong umaasa na liliwanag din
ang kanilang isipan. Yan siguro maging mensahe natin sa pagdiriwang ng kalayaan. Maipaalala natin sa mga individual sa national government, uy, hindi kami nag-i-enjoy ng kalayaan dahil sa inyo. Nag-i-enjoy kami ng kalayaan dahil sa mga bayani na sukdulang ibuwis nila ang kanilang buhay para sa amin ngayon at sa susunod pang henerasyon. We, the people, is the protector of that liberty or that rights. Right to live in peace, in harmony, and progress. Kaya pagdating ng araw, sana rin matuto tayo sa buhay, sa mga bagay o individual na inilalagay natin sa pamahalaan. Ito'y mga magagandang pagsubok sa buhay natin na nagaganap sapagkat magtuturo ito ng isang mabuting karanasan sa kalaunan na tayo'y maninimbang kung sino ba talaga ang mga dapat na ilalagay sa pamahalaan. I hope by this time, hindi tayo nagigising sa ating mga leader kung ano ba talaga ang tunay nilang layunin nung sila'y humingi ng pagkakataong mailagay sa takdang pwesto. Kaya po sa inyong lahat, pahalagaan ninyo yung buhay na binuwis ni Andres Bonifacio at ng marami pang dakila or ating mga bayani sa nagdaan. Mahalagaan natin ito. Ngayon, in our own little way, we as people or people working in the government for the people, paano natin mapapahalagaan? Maglingkod tayo ng mainam, masinop, at efficiente. Pag ito'y ginawa natin, para natin tinugon yung panawagan ng ating mga dakilang bayani na mahalin ang bayan, mahalin ang mamamayan. Yon ay isa sa obligasyon natin ba. Saan man kayong dako na itala, saan man kayong dako na assign, you can excel from it. Let's be reminded in the celebration of this independence this year of our obligation bilang kawani ng pamahalaan o bilang mamamayan sa kanyang pamayanan at sa kanyang bansa. Kasi lahat po yan, hindi po yan tiwai, hindi po yan libreng nakamit natin. May nagbayad at ang ibinayad dyan, buhay ang kapalit. So, wag natin lilimutin ang mga bato at tributong naitatag sa mga kalsada. Maaaring minsan yan ay mga tansok. Ngunit, yan ay simbolo ng pagpapaalala na kapag ikaw'y naging mabuti sa iyong kapwa, you will be immortalized. And this is a reminder for the next generation. Itong mga simbolo, itong mga sinasabing rebulto ng ating mga bayani, pinaalala sa atin, kapag tayo naging mabuti, ang Estado mismo ang magbibigay pahalaga. Nasa ilalim ng 6 na piye ka na, kikilalanin ka. Kikilalanin ka at pahalagaan ka ng kasalukuyan. Kaya po, sana anumang hirap, alam ko yung mahirap ang buhay ngayon, natin kinakarap, ngunit patuloy tayong manati at maniwala that someday, somehow, may mga leader ng kani-kaniyang departamento, ng kani-kaniyang pwesto sa lokal man, sa nasyonal, na maitatalaga ng taong bayan na magiging mabuti sa kanyang mamamayan. Tutok din ang kanyang sinumpaang tungkulin. Magiging magaling at mabuti gampanan
ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan, pamayanan at bansa. Yan, tingin ko, ang maging magandang diwa ng paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong 2026. Now, tayo naman, dito sa Maynila, huwag kayong mag-aalala. Steady lang tayo sa Gentile. Chill-chill lang tayo. Manonood lang tayo ng karera nila. Nandun lang tayo. Pero habang ginagawa natin yon, habang tayo ay hindi nakikisali sa mga, ang tawag ng mga magulang natin, kiyaw-kiyaw o alita, salita ng iba't ibang partido o grupo, ay tayo ubusin natin ang lakas ng ating pangangatawan. Mga mahikang pag-iisip or thinking beyond. At tutok din natin ang ating tungkuling maluwag sa ating puso na paglingkuran ang mamamayang 2 milyon na Manileño sa lungsod ng Maynila at pati ang mga dumadapo dito. Yan ang hamon ko sa inyo. Yan ang dapat natin gawin. At yan ang ating gagawin. Hindi tayo makikisali. Chill-chill lang tayo. Sabi mo nga, 2 joints. Ba't parang naiba? Huwag mo isagad. 2 joints lang. Steady lang tayo sa gate. Paano yun? Gano'n. Pareho lang. Lalo ko, iba rin. Paano yung giling? Yung gate din. Yung baliktad. Kailangan dyan. Kapag pag-aam ka ng umaga. So, muli ngayong linggo ito, ang dalangin ko sa inyo, maging malusog, laging ligtas. Laging ligtas. Kapag tayo tumutupad sa ating tungkulin, iingatan nyo din ang inyong sarili. Tatanggalin nyo, may naghihintay sa inyo mga alas 6 ng gabi. Pag-uwi, ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya, kung wala naman kayong jowa, available pa si Jess. Pwede niya kayong hintayin hanggang alas 7 ng gabi. But before I end, I would like to showcase the beauty of Manila, the beauty and brain of Manila. Because not only that we're going to celebrate Independence Day in June, but we're going to celebrate also ang Araw ng Maynila. At isa sa mga aktibidades na binigyan din pansin ng ating Direktor Crystal Bagaching ay muling maibalik ang Miss Manila. Gusto ko ipaalala sa inyo, magsiyasat kayo. Mas nauna ang Miss Manila kaysa sa Binibining Pilipinas. At isa sa mga naging unang ginang ng bansa ay Miss Manila. Kaya yes. Anyway. Malugod ko po ipakilala sa inyo ang nagagandahang kandidata ng Miss Manila. Unang-una, Sarina Buenaflor of Algeciras. Bilisan niyo, pabahain tayo ng ulan niyo. Ay, uulanin tayo. Monique Angelica Santos ng Balik-Balik. Ania Lazaro Rabina, Paseco. Monira Mahmoud Ibrahim, Central. Cameron Zoe Cameron, Dagupan Extension. Gia Ordonez, Dapitan. Sharia Janesa Barangay, Espanya. Crisel Sarmiento, Pag-asa Extension. Janela Rain Manuel, Gagalanin. Joybel Ann Saluta, Intramuros. Imogene Blanche Velez Pacunayan, Loreto.
I'm sorry if I pronounce your name wrong. Mahihirap itong mga pangalan ninyo. Bagay, mas mabantot naman ang pangalan ko. Dumagoso. Lagi na mamali ang spelling. Angela Lay Atienza. Ay. Mali basa ko. Jamea Francois Nicolay Reyes Moraita. Lee Hang Nyo Belio Pablo Campo. Beatriz Santos Pandacan. Shaina Rose Ico Recto. Ina Isabel Garado Singalong. Danica Mojica Santa Ana. Mickey Angela Barcela Santa Cruz. Lisa Marie Jane Craven Santa Mesa. Goldie Baroa Tayuman. Luis Riana Gana Tondo. Amanda Bagaching. Ito to may asin pa eh. Ito po ang ating 21 kandidata ng Miss Manila 2000. Parang nagkakanda bali-bali mga leg ng mga boys. May asin ba? Panlaban? Pandayo? Opo, sapagkat isa po sa mananalo sa kanila ay magiging artista ng GMA. We're going to sign a contract with Spark. Magiging co-artist ko na sila. Charot. Anyway, I'm happy and proud to showcase the beauty, ganda, galing, at talino ng batang Manilenya sa lungsod ng Maynila. And good luck sa inyong lahat, girls. Alam ko napaka-maalisangan, pero I'm excited for you. And I wish you all the best. And may God guide you in your journey being to be called Miss Manila, the prestigious competition since time immemorial. Pwede ba magpa-picture sa inyo? Pwede naman, ano? But for the meantime, I bid you good health this week, and may God continue to guide and bless you, each and every one of you. Palain nga kayo ng kung may kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Vice.